Okay, class. Good noon. Sige, start na tayo para agad tayong matapos class. Mahaba-haba pa yung oras natin. Good. Verify ko lang ulit class. Clear ba yung audio ko? Paki-comment naman. Kung okay lang. Okay lang Opo, sir. Okay. Clear naman po, sir. Okay lang po, sir. Yes po, sir. Okay, sige, salamat. Umpisa na natin class. So, bago tayo pumunta dun sa mga numerical solutions talaga class, so kailangan muna nating mag-warm up. Okay, so punta muna tayo sa basic. Basic lang naman lahat ng pag-aaralan natin class, kasi punta muna tayo sa pinaka-basic. Okay? Class, familiar ba tayo sa matrices? O ngayon lang. Ito class, ito yung sura ng matrix sa class. Ito. Class, lahat ba familiar sa matrix? Ay, baliktad pala yung tanong ko class. Sino pala yung meron ng alam sa matrix? Sino na yung naka-encounter kay matrix class? Paki-chat naman. Sino yung may idea sa matrix? Ngayon nyo lang nakita si Matrix class? Opo. Sa D, sir, nakita na po. Ayun. Na-encounter na po natin. Ayun. Tama, class. Yung mga taga main campus siguro, na-encounter na nila si Matrix kasi nagbigay na ng pahapyaw si Engineer Tonggol dun sa latter part ng discussion niya sa BE. Gumamit daw kayo ng matrix at introduce niya ata si matrix dun sa solving system of linear equations. Okay, pero dun sa mga other campuses, hindi ko alam kung na-introduce na sa kanila. So pag-aaralan muna natin si matrix mismo. Okay, para dun na rin, para na rin dun sa mga hindi pa nakakakita kay matrix. So umpisahan natin class sa properties of matrix. So sabi niya dito class, systems of linear algebraic equations can be expressed very conveniently in terms of matrix notation. So solution methods for systems of linear algebraic equations can be developed very compactly using matrix algebra. Plus, nasanay tayo pag meron tayong system of linear equations class, yung ginagawa natin is algebraic solutions. Yung analytical solutions class, yung mahahaba. Okay? Kaso class, may mga case na yung nakalimutan ko na. Merong case na yung mga system of linear algebraic natin class, so sobrang haba, hindi na ideal gamitin si analytical. Diyan pumapasok si matrix. So, sabi niya dyan, mas compact or mas convenient si matrix pag mas mahaba na yung solutions na kailangan gawin. Okay? So, para dun sa mga hindi nakakakilala kay matrix, so yung plural form niya class is matrices, yan daw is a rectangular array of elements. Plus si array, siguro na-encounter nyo na to sa AutoCAD. Yung pag meron kang line tapos array mo, parang offset ng marami. Kasi class C array is arrangement lang, synonymous sa arrangements. Okay? So, ibig sabihin, arrangements of elements. Pwedeng mga numbers, yung actual value, o pwedeng mga symbols. Yung symbols ginagamit natin to symbolize the unknowns, di ba? So, yun, pwedeng actual value agad, pwedeng mga unknowns. Which are arranged orderly rows in columns. Class, ito yung pinaka-basic na parts ni matrix class. Si rows, saka si columns. Madaling tandaan yan class, kasi mas sanay tayo na si column is patayo. Di ba? Laging patayo si columns. Si rows naman is pahiga. Siyempre, si column na yung patayo. Yung rows nun, pahiga class. Okay? So, asan si row and columns? So,
So eto class, eto yung mga rows ng matrix na to. Yung mga columns naman class is yung mga patayo na part. Ito class, column 1, column 2, column 3, and column 4. Yung kanina class, si row 1, row 2, row 3. Laging nag-uumpisa tayo class para pare-parehas class. Laging ito yung pinaka-umpisa class. So dito sa upper left corner lagi yung umpisa. So row 1, row 2, row 3, column 1, column 2, column 3, and column 4. Okay? So yun yung pinaka-basic parts ni matrix. Tapos meron siyang binanggit dito class. Generally daw, yung mga matrix natin is represented by a boldface capital letter. So sa mga solutions natin class, sanayin na natin na pag papangalan tayo ng matrix class, capital letter. Yung boldface okay lang din, pero pag kasi handwritten, hindi naman tayo nagbo-boldface. Okay, so okay na tayo sa capital letter. So pag gumagamit tayo ng matrix class, matrices, capital letter yung gagamitin nating symbol. Okay, so next part tayo, the size of a matrix. Last, ito is isang important important properties or components ng matrix. During the discussion, lagi natin dinedetermine yan, yung size of matrix. Ano ba yung ibig sabihin ng size of matrix? So yung size of matrix natin class, yung isang matrix natin, pwede rin natin yan tawagin dun sa size niya class. Yung pagsulat ng size niya is N by M. Okay? So yung N, itong N class, ito yung kung ilang rows yung matrix natin. Itong M naman is columns. So para hindi tayo malito class, yung tinatandaan ko dito class, so sa word na columns, merong M, di ba? Kaya dito si column, dito si row. Ay, kaya lang class, meron din palang N si column. Kaso silent lang, so pwede na nating, pwede na nating pagtsagaan yung class. So pag columns, ay yung patayo, yung M, di ba? Pag rows, N. Okay? So ibig sabihin, pag susulat mo pala yung size ng isang matrix, una mong susulat si rows. Okay? So eto class, example number 1 natin, si matrix A. So kung papangalanan mo si matrix A, based on the size ng matrix na yan, class, ilang rows si matrix A? 1, 2, and 3. So 3 by, so X to class, o pag binabasa is by. Okay, so parang multiplication lang, di ba? So 3 by kung ilang columns naman daw, 1, 2, 3, and 4. So, ibig sabihin, si matrix A is a 3 by 4 matrix. Okay? Class, naintindihan ba? Yung mga pwede mag-open yung camera, pwede kayo mag-open class para nakikita ko kayo kung okay pa kayo class, ha? Ayun. Naka-off lahat yung cam nyo class, ha? Okay? So, yun. Ganun lang yung pag-determine ng size ni matrix. Madali, di ba class? Parang nanonood lang tayo ng Cocomelon. Okay? So, nagbibilang lang tayo. Okay, punta tayo sa class. Tapos na tayo dun sa rows, sa columns, sa size, sa symbol ng matrix. Okay, so punta tayo sa mga elements. So, class, elements. Yung elements naman ng matrix is yung laman niya, class. Ito, class. Yung mga elements dyan is itong mga numbers sa loob ng bracket. Okay, so ito sina element. Yan, class. So yung mga element na yan, class, meron yan pangalan isa-isa. So yung ginagamit nating symbol para sa mga elements is si letter A. Si small letter A. Okay? Ayun, dun sa mga may concerns about sa internet, huwag kayong mag-alala, recorded to. Maya-maya, pagkatapos na klase natin, i-upload ko agad to. Para pag may free time kayo is, i-record nyo na lang yung video ng discussion natin. So, ulitin ko class, etong mga nasa loob ng bracket sign, eto yung mga tinatawag na elements. At each elements
na yan is merong mga pangalan class. So, yung ginagamit natin mostly is a small letter A. Ngayon, lahat yan class, A lahat yung pangalan yan. Nagkakaiba lang sila dun sa subscript. Okay? So, ito sabi nyo, generally identified by a double subscripted lowercase letter. So, mahaba-haba yun ka na, double subscripted lowercase letter. So, isa-isa natin class, double. Ibig sabihin, dalawa. So, subscript, so nasa ilalim, dalawa daw na letter, small letter. Okay, so dalawang small letter na subscript ni letter A. So, ganyan daw magpangalan. Ngayon, yung symbol na ginagamit is I and J. Yung I natin stands for rows. Rows. J naman is for columns. Okay? So, ibig sabihin, yung pangalan nito class is A. Okay, itong element na to class, si number 2. Yung element na yan is pwede natin pangalanan na A, tapos pang ilang rows to class. So, unang row, di ba? First row. So, yung I mo is 1. Okay? So, pang ilang column naman siya class? First column. So, yung J mo is 1. So, si number 2 class is also called, so yung value ng A11 natin ay 2. Or si 2, yung element na to is element A11. Okay? Yung location ni number 2, element A11. Kasi nasa first row siya na first column. Okay? So, for example class, kunwari si ano naman, si 12. So, determine naman natin kung pang ilang element or ano yung location ni 12. So, A, pang ilang row siya class. So, first row, second row, so nasa third row siya class. Okay? Next, pang ilang column naman? First, second. So, second column siya class. So, si 12 is si element A32. Okay? Maliwanag yan class. So, yun yung ano class, yan yung pagpapangalan or naming the elements, okay? So, ibig sabihin, pag tinanong kung ano yung value ni, kunwari class, tinanong, ano yung value ni A34. So, hahanapin mo lang ngayon class. So, yung value ni A34 is pang yung number or yung value dun sa third row at saka, so, nasa third row, ito yung third row. Tapos yung fourth column. So, 1, 2, 3, 4. So, yung intersection nila sa negative 1. So, yung value ni A34 o yung element 34 is si negative 1. Okay? So, sige, pakibigyan naman ako ng ano class, ng virtual thumbs up kung naintindihan. Yun, sa mga salamat sa mga thumbs up nyo. Pero mukhang nagdududa ako sa mga thumbs up na yan. So, gawin natin na magtanong tayo, class. Sige, yung gagawin natin, class, pag tinanong ko kayo, para hindi na kayo ma-hassle na bukas ng mic, i-type nyo na lang dun sa chat box yung sagot nyo. Okay? So, ganun lang. So, ito, class, i-determine natin. Dun muna tayo sa class, unang part. So, pakipangalan yung element ni yung may value na ito class, si C3. So, ano yung pangalan ni 3 or yung element. Okay, so tawag tayo ng isa. So, yung number 3 class, ay sulat niyo lang kung ano yung, ang bilis naman class. 8, 2, 3. Sabi ko magtatawag ako class Masyado tayong magagaling So, 8, 2, 3. Tama class. So, siya si A, element A23. Kasi nasa second row, third column. Okay? Class, alam kong magagaling kayo. Pero huwag kayo masyadong class. So, masyadong excited. Okay? So, yun. Ganun lang class. Kunwari naman class, tinanong si Kaya lang class wala mo na magta-type Ano muna tayo class. At para naman sigurado tayo na nandyan pa yung mga naka-off cam. Kaya relax lang. Okay? So, ano yung value ni element
A22. Ayan. Sige. Pakitype yung sagot kay, teka lang, si Mr. Ay, Miss na lang. Yun. Wala, sabi ko, relax lang ah. So yun, tama class, -3 kasi second row, second column. So ito daw, class, the second row and second column. Ayan yan, second row, second column. So, si -3 yung sagot. Okay? So, sige class. Masyado kasing madali eh. So mamaya na tayo magtatawag dun sa medyo medyo hindi naman mahirap, medyo hindi madali. Okay? Para class, parang nanonood lang tayo ng Coco Melon. Masyadong madali yung subject. Hindi ko nga alam bakit nilagay sa third year to eh. Dapat mga grade 5 to, di ba? Grade 5 ganon. Okay? So, sige, tuloy natin, class. Tapos na tayo sa size, tapos na tayo dito sa elements. So yan, kamukha nito class, pinangalanan niya isa-isa. So lahat daw nito is row 1. So yung value ng lahat ng number dito sa pangalawa naman is yung I is 2. Okay, so explain lang dito class para pag ni-review niyo ulit ng module is madaling sundan. So nakaano to class, as detailed as possible, step by step. Masyadong magaling gumawa ng module since may paunggol. Okay? So pag binasa mo to class, talagang magigets mo lahat ng kailangan na steps nandyan. Okay? So, punta tayo. Ito class, bago tayo pumunta dun sa next properties class, punta tayo sa mga types. So ito is hindi naman gaano nagagamit to sa computation class, pero kailangan nyo ring malaman. Baka biglang merong identification. Okay? May mga tanong na ganyan class, kahit sa board exam, meron mga ganyan. Yan yung mga pumapatay. Yung mga definitions, mga terms. Okay? So, yan yung madalas pumapatay sa mga nagbo-board exam ngayon. Okay? So, kaya kailangan is alam din natin, familiarize natin. Madali lang naman class yung types of matrices kasi halata lang naman sila dun sa itsura ng matrix. Okay? So, una class, square matrix. That's from the pangalan pa lang yan na square. So, sa pangalan pa lang yan na square, ayun, para dun sa mga medyo malabo yung presentation class, abangan nyo na lang yung dun sa kalye. Yan, yung pa ng konti class. Abangan na lang natin yung kung hindi talaga kaya ng internet yung abangan na lang natin sa record. Okay, so yan yung pinakamalaki na abot lahat class. So, dito tayo sa type of matrix. Yun, para sa mga medyo affected ng connection, abangan na rin natin yung live. Welcome to my vlog class. Okay, so panoorin nyo yung record ko sa YouTube niyan class. Okay, mabilis kasi mag-upload sa YouTube. Okay. So yan, punta tayo ulit sa type of matrices. Yung una is si square. So pag square class, ibig sabihin, same yung sides. Tama ba? Pag square, same sides. So ibig sabihin, yung square matrix is same number of rows and columns. Tama ba? Rows and columns. So pag equal daw si M at saka si N. Tama ba? Pag N is equal to M, square matrix yan. Kasi ibig sabihin parehas yung number of rows sa number of columns. Di ba? Kunwari ito class. Example to ng square matrix. Kasi anong size ng matrix natin? N muna. So rows muna. 1, 2, 3, 4. So 4 by, kung ilang columns siya, 1, 2, 3, and 4. So 4 by 4, same size. Yung columns and rows, N is equals to M. So, square matrix siya. Okay? So, madali, di ba? Madali lang yung mga class. Types. Next. Ito class, diagonal matrix. That's from the name niyan, diagonal. Class, di ba yung diagonal is yung opposite corner? Opposite corner ng isang anong tatawag doon? Quadrilateral. Basta yun, yung quadrilateral. So, meron kang quadrilateral na ganyan class, yung diagonals niya is yung nandito. Pwede rin yung nandito class. Pero sa matrix class, yun,
Sa matrix class, yung pinag-uusapan lang nating diagonal is yung eto class. Meron dito siyang ano eh. Alam natin yun. Eto class, left to right downward sloping line. Okay? So, left to right downward sloping line. So, isa-isa natin class. So, left to right, tapos downward sloping. So, pababa nag-slope. So, ganyan daw class. So, ito pala yung tinatawag na major diagonal. Okay? Actually, tinatawag din yan na diagonal lang. Yan yung diagonal ng matrix. So, kailangan class, ilagay nyo na sa dugo nyo to, nasa ito si diagonal. Kasi lagi natin pag-uusapan si diagonal sa mga solutions. Madalas na mabanggit yan, si diagonal. Ngayon class, magtatanong siguro kayo, ano naman yung tawag dito sa kabilang diagonal? So, walang pangalan yung class kasi hindi siya importante. Okay? So, ito lang yung diagonal na may pangalan. So, siya lang yung tinatawag na diagonal sa matrix kasi siya lang yung ginagamit talaga class. From left to right downward sloping. Okay? So kay diagonal matrix, ibig sabihin, yung diagonal lang, yung may value. Okay? So, lahat ng, ito yung diagonal ng matrix na to class. Ito lang yung may value. Lahat ng ibang elements is 0. Okay? So, yan si diagonal matrix. So, sabi nga niya, yung diagonal lang ng matrix, yun yung may value. Pag ganun, tinatawag dyan diagonal matrix. Okay? So, madaling tandaan yung mga types class. Ito, identity matrix I. So, si identity matrix, kamukha siya ni diagonal matrix na yung value lang is, yung may value lang is yung diagonal. Kasi yung problema kay identity matrix class, meron silang scalar number unity. Okay? So, ibig sabihin, pare-parehas pa yung value ng mga elements na nasa diagonal. So, kay diagonal class, pwedeng iba-iba to class, yung mga value na to. So, pag yung diagonal matrix natin is nagpare-pareho yung mga elements niya, tinatawag na siya na identity matrix. Okay? Next. Scalar naman class. So, scalar naman is parang identity matrix siya class, pero hindi siya diagonal matrix. Ano ibig sabihin? Di ba pag identity, pare-parehas yung value ng diagonal. Okay? So, kaso pag identity class, wala to. 0 yung mga values niyan. So, yun yung pinagkaiba ni scalar. Identity siya, pero hindi 0 yung values ng other elements. Okay? So, yun yung pinagkaiba ni scalar, identity. Okay? So, si identity class, kahit pare-pareho yung value ng diagonals niya class, ng elements sa diagonal, 0 lahat ng natira. Pero kay scalar, hindi 0. Hindi 0 lahat yung nandun sa other elements. Okay? So, si symmetric naman class, so pag symmetrical class, ibig sabihin, parehas, ay magkamukha yung kabilaang side. Di ba? So, ibig sabihin, i-cross out mo si diagonal, ito class, ito si diagonal natin, di ba? I-cross out mo yan, takpan mo. So, pag natakpan mo na yan, class, i-check mo kung yung upper elements is equal dun sa lower elements. Okay? So, kunwari, class, etong 3. Pag minirror mo yan, with respect dito kay diagonal, ito yung kapartner niya at parehas sila ng value. Tama ba? Okay? Ganon din dito. Yung counterpart nito sa ilalim is etong location na to. Parehas lang din sila ng value. Okay? So, eto, yung counterpart niya, eto, parehas sila ng value. Ibig sabihin, symmetrical matrix siya. Kasi, yung upper elements is equal dun sa lower elements ng diagonal. Okay? So, magkaparehas yan class kung titignan mo lahat ng magka-counterpart. Okay? Kaya tinawag siyang symmetric matrix class. Ayan. Okay? So, pag 0 or null matrix naman class, ibig sabihin, 0 lahat ng elements. Okay? So, madaling tandaan. 0 lahat ng elements. Okay? So, class, pag medyo mabilis ako, class, sabihan niyo ako dun sa chat box, ha? Kasi, pag nag-discuss kami, hindi namin napapansin kung medyo mabilis na kami.
So, pag medyo mabilis tayo, class, magpara kayo, class. Sabihin nyo, para po. Okay? So, yun. 7, tuloy natin. So, si 7 tayo, class. 7 is a vector. Plus, yung vector natin, class, pag, yun, sige. Tuloy natin, class. Dito tayo sa number 7, vectors. So, yung matrix is tinatawag na vector matrix kapag yung matrix natin is merong isang row lang or isang column. Okay? Ano yung ibig sabihin, class? Itong una example natin, ilang number of rows to, class? 1, 2, 3, 4. So, 4, ano yung size nito, class? 4 rows by 1 column. So, ibig sabihin, si X is a 4 by 1 matrix. Meron siyang isang column lang. So, vector column yung tawag dyan. More specifically, tinatawag yan na column vector kasi isang column lang. Kabaliktaran naman, class. Pag kunwari itong si Y, class, ano yung size niyan, class? Row is 1, tapos ilang columns? 1, 2, 3, and 4. So yung size naman ni Y is 1 by 4. So ibig sabihin, meron lang siyang 1 row. Okay? So ibig sabihin, vector matrix siya or more specifically, tinatawag siya na row vector. Okay? So pag meron kang matrix na isa lang yung row or isa lang yung column, tinatawag yan as vector matrix or vectors. Okay? So, marami ko ba klase? Okay, yan na. Next, triangular matrix. Medyo nakakatamad to, class. Di ba? Alam ko, kating-kating na yung kamay nyo mag-solve eh. Pero kailangan natin tapusin yung mga definitions na to. Okay? So, triangular matrix, class, ibig sabihin, merong mapuform na triangle. So, ano yung mapuform na triangle na yun, class? Triangle galing dun sa diagonal. Okay? So, kung galing sa diagonal, pataas, tapos lahat ng nasa ilalim, class, is 0, tinatawag yan na upper triangular matrix. Ibig sabihin, class, simula dun sa diagonal, ito yung diagonal natin, di ba? So, simula dun sa diagonal, lahat ng value sa taas ng diagonal is merong value, tapos lahat ng nasa ilalim ng diagonal is 0. Tinatawag yan na triangular matrix or pag ganyan na case is upper triangular matrix. Pag nasa ibaba naman yung mga value, class, na mukha nito, yan naman is lower triangular matrix. Okay? So yan, medyo madadali pa yan, class, yung mga types ng matrices. Okay. So next natin. Ayan, tri-diagonal. Ibig sabihin, tatlong diagonal. Okay? So, from the diagonal, class, meron ding value yung... So, di ba, class, pag diagonal matrix lang, ito lang yung may value, yung diagonal. Pero since tri-diagonal, ibig sabihin, may value din yung dalawang katabi niya sa upper niya and lower para maging tatlo sila, class. Para they form a triple diagonal, kaya tri-diagonal, class. Okay? So, yun lang yun. So, banded naman, class, bukod dun sa tri-diagonal, class, meron pang ibang mga maliliit na diagonals yung may value. Pero pag banded, class, ibig sabihin, may mga diagonals na 0. At dapat pure diagonals lang. Okay? So, kung mapapansin nyo, class, yung tri-diagonal natin nandyan din yung diagonals, additional diagonals na may value. Pero may mga diagonals pa rin na 0. Okay? So, yan yung tinatawag na banded matrix. Ito, class, yung last, okay. Last na rin tayo, class. So, yung last type ng matrix is si sparse. Si sparse pairs. Basta yan, class, si sparse matrix. So, ibig sabihin ni sparse matrix, most of the elements daw are 0. Pero kanina pa natin pinag-uusapan yung mga ibang types. Marami naman 0, di ba, class? So, ano yung pinagkaiba ni sparse? So, yung pinagkaiba ni sparse, class, is staggered or sabog-sabog yung location ng mga 0. Wala silang formation. Hindi sila nabiblong dun sa other types of matrices. Okay? Pero, pag sparse matrix, marami pa rin 0.
So, yung mga isusolve natin, class, karamihan, mga sparse matrix. Wala silang formations, pero medyo maraming zero. Mas madaling solve yung mga ganung class pag maraming zero. Okay? So, yan, tapos na din tayo sa types. Okay? Dito na tayo sa medyo konting computation. So, sa medyo konting computation, umpisahan natin kay transpose. Last, tandaan nyo na yung word na transpose. Kasi laging nagagamit yan. Pag sinabing transpose class, property yan ni matrix. Okay? So, kunwari meron tayong matrix A. So, pag sinabi na find the transpose of the matrix A, yung A mo, bigyan mo lang ng superscript na capital T. Okay? So, itong superscript na capital T, symbolize nito na ito yung transpose value ng matrix A. Okay? So, kung meron ka matrix B, okay, so meron ka matrix B, may mga value yan, hahanapin mo ngayon si transpose matrix. Yung value ni transpose matrix class, ito, yung mga elements niya, manggagaling lang naman yan din kay matrix B. Meron lang tayong gagawing computation. Okay? Actually, hindi siya computation. So, isa-isay natin class. Anong sabi niya dyan? The transpose of an n by m matrix A is the m by n matrix A T, which has elements A sub ij. Basta class, mahirap intindihin yan, di ba? Pero ito yung pinaka-keyword yan class. N by m matrix of A, pagdating kay AT, m by n na daw. Anong ibig sabihin class? Di ba si n is number of rows? Tapos si m is number of columns. Ngayon class, si transpose daw niya, magiging yung una mong ilalagay is yung mga columns ni matrix A, tapos rows ni matrix A. So, anong ibig sabihin ng class? Punta tayo sa example. Ito class, ano tayong example? So, punta muna tayo dun sa step-by-step solution na ginawa ni Engineer Tonggol. Sayang naman yung module niya kung hindi natin susundan. So, una, so example natin, meron daw tayong matrix C. Ito class. So, ngayon, the transpose of any matrix, okay? So, ngayon, anong pinapahanap class? Determine the transpose. So, pag hahanapin mo na yung transpose niyan, ano yung symbol natin para kay transpose? Bibigyan mo lang daw ng capital letter T na superscript yung pangalan ng matrix. So, eto, si matrix C, ibig sabihin, yung transpose ni matrix C is si C superscript capital T equals n plus. So, sasagutin na natin or isusolve na natin, hanapin na natin si transpose of the matrix C. So, ano yung unang step daw niyan? Sabi ni Engineer Togol, hindi ko na-check saan yung reference kasi ni JD. So sabi niya, the transpose of any matrix retains the elements on its main diagonal. So, yung una daw gagawin is i-rewrite natin yung main diagonal kasi mare-retain siya. So, eto yun class, di ba? Asan ba yung main diagonal nito class? Yung left to right, downward sloping from A11. Di ba class, ito si A11? Okay, A11. So, ito yung diagonal niyan. Class, si C2, C6, at saka si 8. Okay? So, i-retain daw natin yan. Ayan, nire-write lang natin si 2, 6, 8. Tapos, punta tayo sa next step. You must split over the matrix elements over the main diagonal. Last, di ba dun sa type ng matrix, meron tayong tinatawag na mirror kanina. So, si mirror class, is tatakpan mo tong si diagonal. Tapos, dapat equal tong mag-partner. Di ba class? Kay mirror, symmetrical. Okay? So, ngayon class, kay transpose daw, yung mag-partner na to class is pagpapalitin mo sila ng pwesto. So, si negative 5 mapupunta sa pwesto ni 7, si 7 pupunta naman sa pwesto ni negative 5.
Okay, so ganun din. Ito si negative 1, kapartner niya si 0. Magpapalit din yung location niyan. So, solve natin class. Yung unang step natin is equals i-retain si diagonal. So, 2, 6, 8. Next, pagpalitin daw natin yung magka-counterpart with respect sa diagonal. So, si 7 sa negative 5, magpapalit ng pwesto. Negative 5 dito, 7 sa taas. Tapos, si negative 1 tsaka si 0, so magpapalit, si 0 yung nandyan, si negative 1 yung nandyan. Tapos, dito mapupunta si 4, dito mapupunta si negative 3. Okay? So, yan na yung value ng transpose ng matrix C. Okay? Ito, diba? Tama, class. Nag-gets ba yung class? Ulitin natin. Ulitin natin, class. So, ulitin natin. Unang step daw natin is i-retain si diagonal. Okay? Si main diagonal. So, ito yun, class. I-retain si main diagonal. Tapos, i-flip natin yung mga values ng upper elements dun sa lower elements ng diagonal. So, si 7 kanina, ito si negative 5 at si 7, magpapalit lang. Tapos, ituloy mo lang yun, masasolve mo na si transpose. Okay? So, ano class? Punta tayo sa next example. Transpose pa rin to, class. Ngayon, class, tatanong natin, ano yung unang step? So, hanapin daw natin yung transpose ni F. So, yung nahanap natin si F, E. Okay? Since yung transpose ni F. Class, ano yung unang step natin? I-retain si diagonal. Kaso, class, asan si diagonal dyan? Okay, so yung sige, pakitype yung sagot, class. Kung sino sa tingin nyo sa diagonal. Sulat nyo yung mga values. Malay nyo, tumama kayo sa loto, class. Okay? So sa tingin nyo, class, ano yung value ng main diagonal? Sige, tingnan muna natin, class, yung mga sagot nyo, try natin. Ayun. Sige. Diagonal lang, class. Laging diagonal lang yung natin. Yung tri-diagonal is a type lang yun. Pero yung diagonal is isa lang talaga. Okay? So, class, yung medyo tricky dito, class, kasi hindi siya square, di ba? So, pag hindi square, class, yung diagonal dyan, class, is simula pa rin sa A11, class. So, ito yun. Yan. 10, 1, negative 1. So, paano nyo ma-double check, class, pag ganyan na siya pa rin? Class, tandaan nyo, yung element sa diagonal is parehas yung subscript. So, magsimula kay A11, A22, A33. So, yan yung mga values ng diagonal, class. Yan yung location ng diagonal. So, hanapin mo lang nasaan yung mga yan, class. So, dito, class, sino yung applicable? Ito si A11. Di ba, class? Ito si A11. Kasi first row, first column. Tapos, pangalawa, si A22. Ito naman, class. Second row, second column. Ito yung pangatlo, class, si A33. Kasi third row, third column. So, yung value ng diagonals is laging parehas yung subscript niya, class, sa mga elements niya. Okay, so 10, 1, 10, 1, negative 1. Then, class. Tapos, ano yung next step natin? Pag-flip natin, class, di ba? So, kung ito yung ano natin, class, kung ito yung diagonal natin, tatakpan natin yan. Si negative 2, class, sino yung kapartner niya? Negative 3, di ba? Yan yung magpapalitan, class. Okay, yan yung magpapalitan. So, pupunta dito si negative 3, pupunta dito si negative 2. Class, ano yung mahirap dito sa ginagawa natin, class? Yung mahirap dito, class, is hindi natin alam kung ano yung ano pa yung kulang dito sa sagot natin. Yung ang gagawin natin, class, mas maganda siguro, baliktarin natin, class.
baliktarin natin. Anong ibig ko sabihin, class? Una nating hanapin yung size ng sagot natin, class, yung size ng matrix. So, paano yan, class? Meron tayong pinagbabawal na technique dyan, class. Okay? So, yung gagawin natin, class, dahil sabi niya kanina, yan, kaya importante yung mga definition, class, dito tayo gumagawa ng mga techniques. So, yung transpose daw ni A is yung kabaligtaran, nagbaliktad si row and column, di ba? Nagbaliktad si row and column. Okay? So, ibig sabihin, ito class, so si AI, yung transpose daw, yung value daw ni IJ na transpose equal siya sa AJI. Ibig sabihin, class, kung meron tayong, kunwari class, ito, si F. Ito, class. Itong diagonal class is mariretain yan, di ba? So, wala tayong problema dyan. Class, itong si negative 2. Paki-comment naman, class, kung anong element si negative 2, yung letter A. Anong element to, class? Ang ilang element si negative 2. A. Paki-type, class, para alam ko na naintindihan niyo yung pagpangalan ng element. Yun, A12. Okay. A12 class. Kasi unang binibilang natin is si row. So, nasa first row siya, tapos nasa second column. So, si negative 2 is nasa A12. So, ito is yung value ni negative 2. Class, di ba? Ibig sabihin, si element na A12 is si negative 2. Ngayon, class, yung mangyayari daw, ito is yung si F to, class, sa value to ni F, di ba? So, itong matrix F. Ngayon, pagdating daw kay F transpose, class, si A12 na negative 2, hindi pa siya dun sa kabaliktaran ni 12, pagpapalit mo daw to. So, 12 magiging 2, 1. So, ibig sabihin, class, si negative 2 ngayon is mapupunta kay si negative 2 is mapupunta sa element 2, 1. Okay? So, yung gagawin natin, class, pag hindi na square, yung kanina square kasi kaya madaling pagpalit-palitin, di ba? Madaling pagpalit-palitin. Kaso ngayon, parang hindi siya symmetrical kasi hindi siya square. So, yung gagawin natin, class, hanapin muna natin lahat. Okay? So, yung gagawin natin is ganito. Okay? So, una, i-determine natin. So, si 10, taas ko ng konti, class, si 10, anong element niyan, class? Si 10 is A11, tama ba? Pagdating sa transpose, class, A11 pa rin yan. Okay? So, gawa tayo ng class? Gawa tayo ng table. Okay? So, gawa tayo ng table, class. So, dito yung value ni F. Ito yung element. Tapos, element na pala to. So, ito yung F transpose, class. So, si 10, class, A11 siya kay F. Dahil nasa main diagonal siya, class, hindi siya maaalis sa pwesto niya, A11 pa rin. Di ba, class? Okay? So, next, unahin na natin yung mga diagonals, class, kasi hindi sila magbabago. So, si 1, yung location niya or yung element niya dun sa F is 2, 2, di ba? Second row, second column. So, first row, second column. Okay? Hindi siya magbabago, class, di ba? Okay? So, A33 naman, class. Yung value ni negative 1, A33 pa rin, class. Okay? So, next, si negative 2, umpisahin na natin sa taas, class. Si negative 2, class, nasa A, pangilang row, first row, second column. Okay? So, first row, second column. Ngayon, pagdating sa transpose, lilipat naman siya. Magpapalit si 1 and 2. Magiging 2, 1. Ibig sabihin, si negative 2, lalagay natin siya mamaya dun sa second row, first column. Okay? So, susunod natin. Negative 5. So, nasa A13 siya, class. Malilipat siya sa A31. Okay? So, next, si 0. So, diretso mo lang yan, class. A14, mapupunta siya sa A
4, 1. Tapos class, ngayon, pag meron ka na lahat nito class, gawin mo na yung F transpose mo, di ba? So, paano gawin yung F transpose? Ano yung nasaan si A11? Sa first row, first column. So, 10. Tapos si A22, nandito, second row, second column, 1. Tapos negative 1. Tapos si negative 2 class, nasa A21. So, second row, first column. So, nandito si negative 2. Tapos si A31, third row. So, nandito yung third row, first column. So, nandito naman si negative 5. Tapos si 0, nasa 4, 4, 1. So, fourth column. So, nandito yung fourth row, first column. So, nandito naman si 0. Hanggang matapos ka, class. Kaso, yan is ano yan, class. Yan yung pinaka-basic na paraan. So, ginagamit yan ng mga elementary students. Okay? So, kung elementary yan, class, tinuro ko lang para alam nyo yung basic. Pero yung ginagawa natin sa transpose class is dahil sinabi naman na pagbabaliktaran mo lang si M at saka si N, ibig sabihin, si F transpose mo class, ay, nandito pala sa taas. Literal, nababaliktarin mo lang class. Ano yun? Di ba ito si first row? Okay? Yan si first row. Yung gagawin daw natin class, para madali, para hindi na tayo mag-basic na mukha nung kanina, yung pang-elementary. Okay? So, kopyahin lang natin si first row. Laging row yung una class, ha? Row yung una. Pero pagdating dito class, isusulat natin yan dun sa column. Ibig sabihin, si 10, negative 2, negative 5, 0, 7. Ito si first row, di ba? Si first row, si N1 or okay? So, mapupunta siya kay column 1. Kaya nga, M, N, N, M kanina, di ba? So, dito mapupunta si 10, negative 2, negative 5, 0, and 7. Okay, so susundan mo lang. Si N2 naman, lilipat yan kay M2. So, negative 3, 1, 3, 0, 4. Tapos si N3 o si third row, mapupunta sa third column ni transpose. So, 9, 2, negative 1, 8, 6. So, yan ay sagot class. Okay? So, di ba, naganda lang tayo class, nag-warm up lang tayo kanina. Pero, ganyan lang kadali si transpose. Yung number, yung mga yung elements mo sa first row, lilipan mo lang sa first column ni transpose. Okay? So, kunwari class, balikan natin yung example natin kanina. Ito, pag kukunin natin si transpose, ba't po ba sinusulat sa ilalim? Sorry class, ha? Yan. So, pag gagawin na natin to class, ulitin lang natin, itong mga elements sa first row, isusulat lang natin dito sa first column. Tapos, second row, si 764. So, 764. Tapos, 0, negative 3, 8. So, yan na yung class. Ganyan lang kadali si transpose. Okay? So, madali pa, diba, class? Madali lang. Pag umpisa, medyo nakakalito lang. Pagdating sa madali na. Plus, yung mga is importante yun, mga elements. So, huwag kayong palilito, A1, 2, A2, 1, A. Okay? So, yung transpose, ganun lang siya kadali. Okay? So, ngayon, class punta tayo sa ito yung last topic na module 1 natin, si matrix algebra. Okay? So, si matrix algebra class. Class, pag matrix algebra, ibig sabihin, gagamitan lang natin ng algebraic, anong tawag kasi sa mga class? Algebraic, sa addition, subtraction, and multiplication. Operation. Ayun, tama. Operation po. Ayun. Tama, class. Salamat. Nakasabi ko naman sa inyo na makakalimutin ang class. So, ibig sabihin, gagamitan lang natin ng algebraic operations yung mga matrix natin. Okay? So, hanggang kay multiplication lang tayo, class, ha? Okay, so ngayon, class, umpisahan natin kay addition.
Class, ito class, madali na intindihin to, nakakatakot lang tignan. So, pag daw nag-add ka lang ng matrix, yung mga elements ng matrix na parehas na elements ng dalawang matrix, pag-add mo lang. Okay? So, nakakatakot lang tignan yan class, pero ibig sabihin lang yan, yung same element ng matrix A, dun sa same element dun sa matrix B, pag-add mo lang, makuha mo na yung matrix, yung element ng matrix na yung sum. Okay? So, itong ginamit matrix B. Ganun din pag subtraction, pag subtract mo lang yung parehas na element. Okay? Yun yung ibig sabihin ng class. Ay, teka lang class, meron tayong remember. Ibig sabihin, hindi natin kailangan nating tandaan at huwag nating kakalimutan na hindi tayo pwedeng mag-add and subtract pag hindi equal size yung matrices natin. So, ano kasi yung size ng matrices? Yung 2 by 2, 3 by 3, 3 by 4, mga 4 by 3. Yung number of rows by number of columns. Okay? So, pag hindi daw parehas yung size, hindi natin pwedeng i-add, hindi rin natin pwedeng subtract. Okay? So, ito class. Pag-aralan naman natin kanina kung ano yung process ng so class, matrices daw commutative on addition. So, ibig sabihin si A plus B, kahit baliktarin mo, B plus A, parehas pa rin. Okay? So, yun lang ibig sabihin yan. So, dito tayo class, si A plus si A. Anong size si A? Di ba, kailangan lang natin bilangin yung rows and columns. So, ilang rows? 1, 2, and 3. So, 3 rows by ilang columns? 1, 2, 3 columns. Sir, humina po ba? No? Humina po yung boses niyo kanina. Okay, sige, pasensya na. Naubusan lang ng lakas. Okay, so 3 by 3 class. Humina ba, class? Okay na ba? Okay na po. Okay na po, sir. Ayun. So, next natin. Ano naman yung size ni B? So, 1, 2, 3. So, 3 rows by 1, 2, 3. 3 columns. So, 3 by 3, 3 by 3, ibig sabihin, equal size sila. Pwede natin silang ipag-add at i-subtract. So, una is i-add natin class. So, yung daw sum ni A at saka ni B, pangalanan daw natin C. So, si C yung hahanapin natin class. Okay? So, anong ibig sabihin niya kanina class? I-add mo lang daw yung same element. Ibig sabihin, class, 3 by 3 to class, di ba? 3 by 3. Tapos, 3 by 3 dito. So, ibig sabihin, class, yung sagot mo is dapat 3 by 3 rin. So, kung 3 by 3 yan, class, sino yung mga elements na kailangan natin hanapin? Si A1, 2. Anong pangalan nito? A1, 2. Tapos, ito dito si A1, 3. Okay? Sanay na kayong mag-number ng elements, di ba? So, dito, second row na to. First column, so A21. A22, A23, A31, A32, tapos A33. Yan class, kompleto na, di ba? Kasi 3 by 3 lang yung sagot natin. So, ibig sabihin, para masagot mo si C, kailangan mo lang palang hanapin, ilang yung hahanapin natin class? 9. Okay? So, umpisahan natin class, si A11. So, paano mo masasolve yung value dito class? Ibig sabihin, i-add mo lang yung A11 ni matrix A tsaka A11 ni matrix B. So, ano yung A11 ni matrix A? 1. Ano yung A11 ni matrix B? 3. So, ipag-add mo yan yung class. 1 plus 3, 4. Yan, di ba? So, yan yung value ng A11 ni matrix C. Okay? So, ganun lang class. Para makuha mo yung element nung sum, i-add mo lang yung elements nung dalawa. Okay? So, kunwari, hanapin natin si
Ito class, si A32. So, si A32, kunin mo lang yung A32 ni element A, sino yung A32 ni element A? Ito class, si 4. Kasi third row, 1, 2, 3, second column, so 4. Tapos, pagdating kay B, 3 naman. Okay? So, yung sagot niyan, pag pinag-add mo, 7. Okay? So, ayun yun class, oh. Ito, oh, di ba? Kinuha niya lang yung elements dun sa A and B. Pinag-add lang niya para makuha yung elements dun sa C. Okay? So, madali, di ba class? Madali. Ganun din pag ano class? Pag subtraction. Kaso class, pag subtraction na tayo class, hindi na siya commutative. Okay? So, pag subtraction class, hindi na siya commutative. Ibig sabihin, si A minus B hindi na equal sa B minus A. Okay? So, pag subtraction. Okay? So, try natin i-subtract to class. Hanapin naman natin si pangalanan natin ano class. So, si A minus B muna. Pangalanan natin na letter D. So, kailangan natin i-solve si letter D. Okay? Class, umpisahan ko na class ha. So, ilan yung size nito? 3 by 3. So, meron tayong tatlo, tapos tatlo. So, meron tayong siyam na hahanapin. So, umpisahan natin. Dahil A minus B, yung una mong value is si A. So, 1 minus 3, negative 2. Okay? Good. Class, pakibigay nga sa akin yung value ni ano, yung nandito class. Okay? Si anong value to? A32. Okay? Pakita naman kung ano yung sagot kay A32. So, C minus B. Ayun, 1. Okay? So, tama class, 1. So, 1 yung sagot natin dyan. Alam mo, 1. So, 1 yung sagot natin kasi yung value dito class is pag ma-minus mo lang yung value ng A32 sa dalawa. So, A32 nito at A32 nito. So, per minus is positive 1. Okay? Kaya nga magkaiba class pagbaliktad na, di ba? So, ganun din yung gagawin mo dun sa iba class. Pag B minus A na class, pag B minus A kasi class, paghanapin na natin si B minus A, kahit anong letter pwede nyo gamitin dito class ha. Kunwari yung element 1, 1, si A11 class, uunahin mo ngayon si 3 minus 1 ka ngayon class. So yung value ngayon ni A11 is 3 minus 1, so magiging 2. Okay? So magiging 2. So ganun lang class. Magkaiba si B minus A kay A minus B. Pero yung similar, ano nila class, yung relationship nila is laging negative lang yung isa. Okay? Kasi magbabaliktad lang ng peso. So lahat ng value nung kay A minus B, palitan mo lang yung sign, magiging yun na yung sagot kay B minus A. Okay? Nagets ba yun? Okay? Kasi magpapalit lang naman sila ng peso. Kunwari, si A minus B dito class, di ba? So, kunwari ito, si 1 at saka si 3. So, para kay A11, magiging negative 2. Pero pag B minus A class, magiging positive 2 naman, di ba? So, magkaiba lang sila ng sign. Pero parehas yung value pag A minus B at saka B minus A. Okay? Yun class. So, yun lang yun. So, class, no? Yung example natin. Ito class, additional example, ito na-discuss na natin actually. Ito class, kung mapapansin nyo, yung sinabi natin, pag A minus B, parehas lang sila ni B minus A, magkaiba lang yung sign. Yan, kung naman yung sagot nila class, positive 3, negative 3, positive 5, negative 5, negative 7, positive 7. Diba class, parehas lang yung sagot, nag-iba lang yung sign pagdating doon sa isa. Okay? Yun. Okay. So, yun na si addition and subtraction. So, lastly, punta tayo kay multiplication. So, ito lang yung medyo, ito yung medyo mahaba. Okay? So, medyo mahaba ng konti. Kasi, ano yung sabi niya dyan, class? Pag multiplication daw ng matrix, yung row to column
i-multiply mo. Yan, row element to column element multiplication. Tapos yung product nila, isasum mo. Okay? So sabi niya, row to column summation and multiplication and summation of the resulting product. Ibig sabihin, mag-multiply muna tayo tapos i-add natin. Okay? Yan yung sabi niya, class. Summation of the resulting products. Ibig sabihin, mauuna si multiplication bago tayo mag-add. Okay? So, paano yung class? Ito. Si AB, pag multiply mo daw yung elements niya, makuha mo yung element ng product. Okay? So ito class, meron ng summation symbol. Ibig sabihin, ipag-add lahat natin yung mga values ng product dun sa row column connections natin. Anong ibig sabihin nun? Alam ko medyo kalito. Okay? So, kaya lang class, meron na naman tayong remember, huwag daw natin kalimutan. So, kung kanina, pwede lang tayo mag-add and subtract pag same size. Dito din class, meron din tayong sinecheck. Si conformable. So, dapat daw conformable sila bago sila mag-multiply. Bago natin sila pwedeng i-multiply. Anong basis natin para masabi natin conformable yung dalawang matrix? Nandito yan class. Yung condition ni conformable, dapat when the number of columns ni matrix A is the same as the number of rows. So ngayon class, unang nabanggit si column. So para daw maging comfortable yan or pwede natin siyang i-multiply, dapat yung column ni A equal dun sa row ni B. So kunwari class, ito i-check natin kung conformable muna to. So i-check natin yung bilang ng column ni A. Column yung unang nabanggit class. So 3 columns, dapat daw equal dun sa number of rows ni second. So number of rows, 3. So equal yan. So conformable. Ibig sabihin class, pwede natin i-multiply. Okay? Tapos class, isa pa, si AB is hindi siya commutative. Hindi siya equal kay ABA class. So magkaiba si ABA. Hindi sila parehas class. Okay? So, ayan. Yan yung paraan natin pag-check kung conformable yung dalawang matrix. Dahil kasi hindi conformable class, huwag na natin sagutin. Lagay nyo na agad not conformable. Okay? So ngayon, paano i-solve yan class? Pwede yung basahin. Huwag natin sundan to class. So yung munang gagawin natin is ito. Kunwari class, find the product of AB. So pangalanan daw natin siya na C. So hanapin lang natin si C class or yung product ni AB. Ngayon class, kanina, di ba mas madali pag alam na natin yung size ng sagot natin kasi hanapin na lang natin nun yung mga elements. So ngayon, ganun din gagawin natin. Alamin muna natin yung size. So kanina class, dahil same size, pag addition and subtraction, madaling i-determine yung size ng sagot. Dito class, meron din madaling paraan. So yung size daw ng magiging sagot natin class is kung ilan yung natira class. Ang ibig sabihin? Class, di ba, kanina, para ma-check natin kung conformable, columns dun sa una, rows dun sa pangalawa. So, yung matitira doon, class, is yung size ng sagot natin. Ibig sabihin, class, nabilang mo na yung columns kanina dito. So, ibig sabihin, yung kukunin mo dito ngayon is yung number of rows. So, ilang rows yung dito, class? 4. So, si C natin is merong 4 na rows. Tapos, ilang columns naman, class? So, punta ka sa pangalawa, 2 class. So, ibig sabihin, 2 columns. So, ibig sabihin, yung
yung C natin is merong 4 rows, 2 columns. Okay? So, yan na yung magiging sagot natin. Okay? Nakakalito ba, class? Nakakalito? Mukhang hindi na kayo humihinga, class, ha? Nakakatakot yung class. Galaw-galaw. Okay? So, siyempre, class, ayaw natin yung mahirap, class. Ayaw natin yung nakakalito. So, gawa ulit tayo ng paraan. Bura-bura natin, class. Pang ano kasi ito, class, pang matatalino to, class. So, pag hindi tayo matalino, doon tayo sa diskarte. Okay? So, may mga diskarte tayong ginagawa. So, yung ginagawa nating diskarte is sa pamamagitan ng size ng matrix. Class, ano yung size ng matrix na to? Pakisabi nga doon sa chat box kung anong size ng matrix. Matrix A. Anong size ng matrix A natin? Tulog na ba kayo? Anong size ng matrix A natin? Matrix A. So, mukhang nagkalabo-labo na, class. May mga nalilito pa. Una nating binabasa pag size is yung rows, di ba? So, ilang rows yan? 4 by columns. So, 4 by 3. Okay? So, kung kayo magpalito, class, unang binibilang is yung number of rows, ha? Pwede nyo naman kasing sulatan, class, para hindi kayo nalilito. So, laging, okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So, 4 by 3, class. So, yung pangalawa, class, 1, 2, 3. So, 3 by 2. Okay? Class, pag nasulat mo na ganyan, class, sorry. Pag nasulat mo na ganyan, class, unang ginagawa is, sinecheck natin yung conformability. So, para ma-check kung conformable yan, class, tignan mo lang yung dalawang magkatabi. Ito, class, ito yung magkatabi, di ba? So, equal yan sa conformable. Ngayon, class, yung magkalayo, ito, si 4 at saka si 2, yan yung magiging size ngayon ng sagot natin, class. Si letter C is a 4 by 2 matrix. Yan. Para mas madali, class. Ngayon, dahil alam na natin na 4 by 2, ibig sabihin, meron tayong 4 rows, 2 columns. Yan ang itsura ng, yan ang itsura ng 4 by 2, di ba? So, alam na natin yung size ng kailangan natin sagutin, class. So, ibig sabihin, sino yung mga hanapin natin? Si A11, A12, A21, si A22, A31, A32, si A41, saka si A42. Okay? Maliwanag yan, class. Para alam mo na agad kung ano yung mga kailangan mong elements na hanapin. Okay? Ayan, class. Okay, so punta na tayo sa pagdedetermine ng mga elements. So, na-check mo na kung conformable. Tapos, na-identify mo na yung size nung kailangan mong hanapin. Ngayon, hahanapin na natin yung mga elements dun sa sagot natin. Hanapin natin. So, ilan yung hahanapin natin, class? 8. So, si A11 hanggang kay A42. So, class, dito na papasok yung itong formula na to, class. So, para daw ma-solve mo si A11 ng letter C natin, kailangan mo daw kunin yung sum ng mga product. Ano ibig sabihin? Sum ng mga product. Ibig sabihin, product muna yung una natin kukunin. So, saan manggagaling? Plus si A11, anong ibig sabihin yan? First row, first column. Tama ba? A11. A11 is first row, first column. Ibig sabihin, class, para ma-solve mo si A11, kailangan mo lang i-multiply yung first row si first column. Okay? So, paano natin mo-multiply yung row by column na yan? Multiply lang natin isa-isa. So, yung first element ng first row, multiply natin sa first element ng first column. Okay?
So, 2 times negative 2. Okay? Tapos, the second element ng first row, saka second element ng first column. Okay? So, si 7 times 3. Tapos, yung third element ni first row, saka third element ni first column, negative 5, saka negative 1. So, yan class, yan na yung ibig sabihin ng i-multiply daw natin si first row ay first column. Okay? Kasi A11, so first row, first column. So, i-multiply natin itong buong row na to sa buong column na to. Okay? So, ganyan siya class. Multiplication, dyan papasok sa summation. Ibig sabihin, yung mga product ng mga yan is ipag-a-add natin. Okay? Gets ba yun class? Okay. So, ito yung class, oh. Ito class, oh. Okay. Maganda ng 2 yun. Okay? So, ano yung sagot dito, class? Paki-calculator nga, class. Okay? Paki-calculator nga yung value natin kay A11 para mailagay na dito sa sagot natin. Bubura yung ano, yung sign. Yan. Ano ko na lang, highlight ko na lang, class. So, first row, first column, di ba? So, paki 16 ba ito, class? 16? Mali po. 22 po. 22 po. Yan. Okay, sige. Ngayon, class, kita magkamali. Lahat naman tayo nagkakamali. Napalit na nila. Oo, mali yung calculator, class. Lagi yung calculator yung mali. Okay? So next class, kung hahanapin naman natin, kunwari, tignan natin kung nagets talaga natin. So hahanapin naman natin si, class, ito, hanapin natin si A32. Class, ito, A32. So, burahin ko na. So, ibig sabihin A32. Class, anong ibig sabihin kasi ni A32? Third row. So, asan si third row dito sa unang matrix? Ito, class. Multiply daw natin sa second column. Okay? So, second column is ito. So, yan ngayon yung pag-multiply mo, class. So, multiply natin. Paano kasi? First element sa first element, di ba? So, 4 times 7. Tapos, next is second element 2. Tapos, negative 4. Tapos, third element is negative 2. Positive 1. Tapos, pag-a-add mo lang daw yung lahat ng product na yan. So, masusolve mo na si A32. So, yung sagot dyan kay A32 is 18 daw. 18. Diba? Yan, 18. So, yan, class. Pwede nyo nang subukan yan, class, kung pag sanay na kayo, kahit di na kayo magsulat, kaya nyo nang i-fill up yung sagot, di ba? Pero ngayon, dahil bago pa lang sa atin, sulat natin para napapractice tayo. Okay? So, pero pwede nyo nang, kung mabilis yung ano nyo, class, mabilis kayong mag-mental, mga taong mental kayo, class, mga bagay sa mental, pwede nyo na ano yan, class, manumanuhin ng calculator lang. Okay? So, ulit-ulitin mo lang yung class hanggang mapuno. So, ito yung mga yung class, kinuha na lahat dito, class. Ayan, no? Nalagaw na kayo mong burahin. Okay? So, ito, class. Ayan, kinuha na lahat. A21, A22, A31, A32, A41, A42. Okay? So, yan yung mga value. Tapos, pag nakuha mo na, buuin mo na yung ano, diba? Ito, class, oh. Yan. Nasagot mo na yung A times B. Okay? So, ito, class. Ulitin natin, class, kung para ano kasing una natin ginagawa, identify natin yung size. So, class, product CE, ibig sabihin dapat mauna si C saka si E. Okay? Class, kunwari, baligtarin natin yung hanapin natin si CE. So, pag CE, class, ilipat mo to. Burahin mo, ay si EC pala, si EC. Hanapin natin si EC. Tapos para hindi tayo malito yung gagawin mo, ilipat mo yung value ilipat mo siya dito, class.
para nasa order tayo. Kasi di ba pag mag-check tayo, class, dapat nasa order tayo. Yan, negative 3. Tapos, negative 4. Negative 5. Yan, kunwari class, si E yung pinapahanap. Dapat unang masulat si E. Kasi i-check natin yan, di ba? Ano yung size nito, class? Class, pakibigay yung size ni E. Yan, 3 by 2 class. Okay? Tapos, eto class, anong size naman ito class? 2 by 3 naman. Tama. Kasi ito yung pinag-usapan natin, dapat yung magkalapit class equal, di ba? Tapos yung nasa labas, yan yung magiging size ng sagot. So, yung easy is 3 by 3. Kasi class, kunwari, tinanong easy, tapos hindi mo pinalitan class. Kunwari, ganyan. Kunwari, class, pinapahanap si easy, pero unang nakasulat is ito. Pag hindi mo napansin class, tapos chinek mo to, 2 by 3, 3 by 2, ay parehas lang pala class. Conformable dun pala. Pero nagkataon lang yan class. Kasi kunwari dito class. Ayan. Kunwari dito sa example natin kanina, kung pinapahanap class si BA, tapos ganyan yung arrangement mo, chinek mo to class, ito is 4 by 3, tapos ito is 3 by 2. Okay? So pag pinahanap yan class, yung sagot mo na 4 by 2 class is mali yan class. Mali. Bakit class? Kasi yung 4 by 2 na size ng matrix, isagot yan para kay AB at hindi kay BA class. Kasi pag chinek mo talaga kay BA class, hindi yan conformable. Okay? So, i-double check nyo class kung ano yung pinapahanap, kung ano yung unang letter na nakasulat, i-rearrange mo class para hindi tayo magkamali. So, tuloy na natin to class. So, hanapin daw natin si CE. So, ibig sabihin dapat nandito si C, pangalawa si E. Tapos i-check natin. So, ito is 2 by 3. Tapos ito is 3 by 2. So, equal tong dalawang to. So, conformable. So, pwede natin pag-multiply. At yung sagot natin is, yung size na sagot natin is 2 by 2 class. Kasi 2 by 2 yung nandun sa outer, di ba? Kaya nga ito class, 2 by 2 lang. O, di ba class? Pag 2 by 2, ibig sabihin 2 rows, 2 columns. So, apat lang yung hanapin natin. Si A11, A12, A21, at saka A22 lang. So, pamukha ng ginawa natin kanina, A11, para makuha si A11, yung first row. So, si first row natin class, so, yung first row natin is ito. I-multiply lang natin sa first column. Kamukha ng ginawa natin. So, 9 times negative 1 plus 10 times 3 plus negative 3 times 0. Makukuha mo nun. Ito yung class, diba? 21. So, ilalagay mo na kayo dito sa 21. Okay? So, ganun lang class. Madali, di ba? Madali. Yung class, ito yung sinabi ko kanina class, A and B is not equal to B and A. Okay? So, pagdating sa multiplication. So, yun class, tapos na yung module 1 natin or yung introduction natin sa matrices. Sige class, so bago tayo stop presenting ko na class, stop recording ko na class para hindi lumaki yung file natin.